Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay ang tulang may pamagat na The Power of One. Ito po ay isinulat ni Anish Ram, pero atin po itong isinalin sa Tagalog, ano? Ang sabi po sa tulang ito ay makapangyarihan daw po ang salitang isa. Ayan, bakit po ito makapangyarihan? Alamin po natin sa tulang ito. Ang isang awitin ay maaaring makapagsimula ng sandali. Ang isang bulong ay makapagpupukaw ng pangarap. Ang isang puno ang maaaring bumuo ng gubat. Ang isang ibon ay maaaring maging hudyat ng pagdating ng tagsibol. Ang isang ngiti ay maaaring magsimula ng pagkakaibigan. Ang isang sandali ay maaaring maghatid ng pag-ibig. Ang isang bituin ay maaaring gumabay sa barko sa dagat. Ang isang salita ay may kakayahang tumupad sa isang pangarap. Ang isang boto ang makapagpapabago sa isang bansa. Ang isang sinag ng araw ay magpapaliwanag sa isang silid. Ang isang kandila ay makakapag-alis ng kadiliman. Ang isang halakhak ay makapagpapataboy ng kalungkutan. Sa isang hakbang nagsisimula ang bawat paglalakbay. Ang isang salita ay maaaring makapagbigay ng pag-asa sa iba. Ang isang haplos ay nakakapagparamdam ng malasakit. Ang isang panalangin ay maaaring makapagligtas sa iba. Ang bawat isang buhay ay may kakayahang makagawa ng pagbabago. Ang bawat tagumpay ay nagsimula sa isang maliit na hakbang at ang unang hakbang na iyon ay nasa iyong mga kamay. Ano po ang nais na iparating sa ating aral ng tulang ito? Ang tula po ay isang paalala na huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng salitang isa. Madalas iniisip natin na maliit lang ang magagawa natin bilang isang tao, lalo na kung ordinaryong tao lang naman tayo, walang impluwensya sa lipunan. Pero kung tutuusin, ang lahat ng dakilang bagay ay nagsimula sa isang simpleng hakbang, isang simpleng desisyon at isang salita. Isipin mo, nabanggit nga natin mga kanyusik doon sa tula, ano? Na sa isang boto lang ay maaaring magpanalo sa isang leader na magpapabago sa isang bansa. Isang salita lang ang kayang magbigay ng pag-asa sa taong may pinagdaraanan. Isang mabuting gawa lang ay kaya na nitong magdulot ng malaki sa iyong kapwa. Sa gitna po ng mga nangyayari sa ating bansa, kaliwat kanan ang sumisigaw ng pagbabago. Pero ang pagbabago po ay hindi basta-basta nangyayari kung hindi rin po tayo mismo ang kikilos. Sabi nga po sa tula, ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. Kaya kung gusto nating makaranas ng pagbabago, simulan po muna natin ito sa ating mga sarili. Kung tayo mismo ang hindi magbabago, kung tayo mismo hindi maglalakas loob na lumabas sa ating comfort zone, kung tayo mismo ay takot magsimula, ay hindi rin po natin makakamit ang mga minimiti po natin sa buhay at mananatili na lang tayong nangangarap. Sabi nga po sa Filipos chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Wala pong maliit na hakbang ang nakakatakot kung hihingi tayo ng gabay sa Panginoon. At mas lalo tayong magkakaroon ng lakas ng loob na magsimula kapag humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Tuesday.